Hello mga bata! Good morning! Kumusta na kayo? Narito muli si Teacher Jayan para kayo ay turuan sa Araling Panlipunan. Tayo ngayon ay nasa ikatlong quarter ng ika-6 na linggo. Bago tayo tumungo sa ating bagong aralin, magbalik-aral muna tayo. Piliin sa kahon kung sino ang tinutukoy sa bawat bilang. Una, nangangalaga sa kaligtasan ng mga guro at mag-aaral sa paaralan. Sino kaya ito? A. Guro, B. Guardia, o titik C. Librarian. Naalala niyo pa ba kung sino ang nangangalaga sa kaligtasan ng mga guro? Very good! Ang tamang sagot ay B. Ang gwardiya ang nangangalaga sa kaligtasan ng mga guro at mag-aaral sa paaralan. Dalawa. Siya naman ang namamahala at nuno sa paaralan. Sino kaya ito? A. Guro, B. Punong guro, o C. Librarian. Mahusay, ang tamang sagot ay B. Ang punong guro ang namamahala at nuno sa paaralan. Ikatlo, siya ang nagpapanatili ng kalinisan at kagandahan ng paaralan. Sino kaya siya? A. Guro, B. Guardia, C. Janitor. Mahusay, ang tamang sagot ay titik C. Janitor ang nagpapanatili ng kalinisan at kagandahan ng paaralan. Pang-apat, siya ang nangangalaga kung magkakaroon ng karamdaman ang mag-aaral at guro habang nasa paaralan. A. Guro, B. Guardia, o letter C. Nurse. Ano ang iyong sagot? Mahusay, ang tamang sagot ay letrang C o titik C. Ang nurse ang nangangalaga kung magkakaroon ng karamdaman ang mga mag-aaral at guro habang nasa paaralan. Pang-5, siya naman ang nagtuturo sa mga mag-aaral sa pagsulat, pagbasa, at pagbilang. Sino naman ito? A. Guro, B. Guardia, o letter C. Nurse. Sino kaya ito? Siya ang nagtuturo sa mag-aaral sa pagsulat, pagbasa, at pagbilang. Very good! Ang tamang sagot ay A. Tama ka! Guro ang nagtuturo sa mga bata o mag-aaral para sila ay makapagsulat, magbasa, at magbilang. Ang ating paksang aralin sa araw na ito ay tungkol sa ang halaga ng aming paaralan. Para sa ating layunin, pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang naipaliliwanag ang kahalagahan ng paaralan sa sariling buhay at sa pamayanan o komunidad. Mga bata, meron akong nais ipabasa sa inyong mga salita. Nakikita niyo po ba? Opo, basahin nga po natin ng sabay-sabay. Anak, natapos mo na bang gawin ang iyong assignment? Nakikinig ka bang mabuti sa itinuturo ng iyong guro? Mag-aral kang mabuti. Yan. Ito ba'y pamilyar sa inyo?
O narinig nyo na ba ito sa inyong mga magulang? Tama! Ang mga ito ay madalas na sinasambit ng inyong mga magulang. Bakit kaya? Upang mapahalagan mo ang iyong pag-aaral. Mahalaga ba ang paaralan sa iyong sariling buhay? At pamayanan o kaya sa komunidad? Kailangan ng isang bata na mag-aral upang siya ay matutong bumasa, bumilang, sumulat, at magkaroon ng wastong pag-uugali. Mahalaga ang kasanayang ito sa inyong pang-araw-araw na buhay. Kung ikaw ay nakababasa, mababasa mo ang mga aklat at lahat ng salitang makikita mo sa paligid. Kung ikaw ay nakasusulat, maisusulat mo naman ang iyong pangalan at masasagot mo ang mga tanong sa pagsusulit. Kung ikaw naman ay nakabibilang, matutukoy mo ang halaga ng iyong baon at mga bagay na iyong binili. Mahalaga na matapos mo ang iyong pag-aaral upang balang araw ay magkaroon ka ng maayos sa trabaho upang matulungan mo ang iyong pamilya at komunidad. Sa pamamagitan ng pag-aaral, makakamit mo ang iyong mga pangarap at magtatagumpay ka sa iyong buhay. Ikaw ang makatutulong at magiging pakipakinabang sa komunidad kung ikaw ay makapagtatapos ng iyong pag-aaral. Para mas lalo mo pang maunawaan ang ating aralin, gawin natin ang pagsasanay bilang isa. Isulat ang salitang tama kung tama ang pangungusap at mali naman kung ito ay mali o mali ang sinasabi ng pangungusap sa unang bilang. Ang paaralan ay mahalaga upang marami tayong matutuwang mga aralin. Ang binabanggit kaya sa unang bilang ay tama o mali? Ulitin ko, ang paaralan daw ay mahalaga upang marami tayong matutuwang mga aralin. Ang tamang sagot ay tama. Okay, tama ang binabanggit o sinasabi ng pangungusap. Talagang ang paaralan ay mahalaga sa atin. Dito tayo natututo ng maraming aralin. Sunod tayong bilang. Sa paaralan, hindi tayo magkakaroon ng iba pang mga kaibigan. Tama kaya ang sinasabi sa pangungusap? Sa paaralan, hindi tayo magkakaroon ng iba pang mga kaibigan. Tama ka! Ang tamang sagot ay mali. Opo, mali. Sapagkat sa paaralan, pwede tayong magkaroon ng iba pang mga kaibigan. Okay, pangatlo tayo. Sa paaralan natin, matututuhan ang pakikipagkaibigan, pakikipagkapwa-tao, at pakikipagtulungan. Ito kaya ay tama o mali? Very good! Ang iyong sagot ay tama. Tama nga ang tamang sagot. Kasi sa paaralan natin, totoong matututuhan ang pakikipagkaibigan, pakikipagkapwa-tao, at pakikipagtulungan. Pang-apat, ang bawat bata ay dapat na nag-aaral sa paaralan. Ang pangungusap kaya ay tama? Ang bawat bata daw ay dapat na nag-aaral sa paaralan. Ang pangungusap kaya ay tama o mali? Mahusay ka. Ang tamang sagot ay tama. Ang bawat bata ay dapat na nag-aaral sa paaralan. Kasi bawat bata may karapatan na makapag-aral. Yan ang inyong tatandaan. Okay, sunod tayo, pang-5. Ang mga natutuhan sa paaralan ay magagamit ng isang bata hanggang sa kanyang paglaki. Ito kaya ay tama o mali?
Ulitin ko, ang mga natututuhan sa paaralan ay magagamit ng isang bata hanggang sa kanyang paglaki. Tama o mali? Tama ka! Ang tamang sagot ay tama! Dahil ang ating mga natututunan sa ating paaral ay magagamit natin hanggang sa ating paglaki. Okay, naunawaan po ba? Sino sa inyo ang nakakuha ng 5? Kung ganon, mahusay. Sa susunod na gawain, malalaman natin kung paano natin mapapahalagahan ang ating pag-aaral. Okay, gawain sa pagkatuto bilang 2. Lagyan ng masayang mukha ang patlang kung ang pahayag ay nagsasaad ng pagpapahalaga sa pag-aaral at malungkot naman na mukha kung hindi. Okay, sa unang bilang. Mag-aaral po ako ng mabuti, inay. Ito kaya ay nagpapahayag o nagsasaad ng pagpapahalaga sa pag-aaral? Kung opo, lagyan natin ng masayang mukha. Kung hindi naman, malungkot na mukha. Ano ang iyong sagot? Very good! Tama ang iyong sagot. Ito ay nagsasaad ng pagpapahalaga sa pag-aaral, kaya ang tamang sagot ay masayang mukha. Kapag sinabi niyo to sa inyong mga magulang, pinapakita niyo lang na kayo ay nagpapahalaga sa pag-aaral. Okay, sunod tayo. Okay, number 2. Tara, maglaro na lang tayo. Isa mag-aral. Ang sinasaad kaya sa pangungusap ay tama o mali? Kung tama, o kung ito ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa pag-aaral, lagyan natin ng masayang mukha. Kung hindi naman, malungkot na mukha. Ulitin ko, tara, maglaro na lang tayo kaysa mag-aral. Ito kaya ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa pag-aaral? Magaling! Ang tamang sagot ay malungkot na mukha. Ito ay hindi nagpapakita ng pagpapahalaga sa pag-aaral. Dapat uunahin muna natin yung pag-aaral kaysa sa paglalaro. Okay po ba? Naunawaan po ba mga bata? Okay, sunod tayo. Number 3. Halina at magbasa tayo ng aklat. Halina at magbasa tayo ng aklat. Ito kaya ay nagpapakita o nagsasaad ng pagpapahalaga sa pag-aaral? Kung oo, lagyan natin ng masayang mukha. Kung hindi naman, malungkot na mukha. Ano ang iyong sagot? Ang galing! Ang tamang sagot ay masayang mukha. Ito ay nagpapakita o nagsasaad ng kahalagahan ng pag-aaral. Kung patuloy tayong magbabasa ng mga aklat, mas marami pa tayong matututunan mga bagay-bagay sa ating paligid. Okay? Next tayo, number 4. Pang-4. Huwag na tayong pumasok sa paaralan. Kaya ay nagsasaad ng pagpapahalaga sa pag-aaral? Huwag na daw tayong pumasok sa paaralan? Masayang mukha o malungkot na mukha? Mahusay! Tama ang iyong sagot. Ang tamang sagot ay malungkot na mukha. Tama ba na huwag na tayong pumasok sa paaralan? Hindi. Kailangan tayong pumasok sa paaralan para tayo ay matuto. Diba? Kaya ang tamang sagot ay malungkot na mukha. Ito ay hindi nagpapakita ng pagpapahalaga sa pag-aaral. Okay, next, number 5. Tapusin ko muna ang mga takdang aralin bago ako maglaro. Ito kaya ay nagsasaad ng pagpapahalaga sa pag-aaral? Ang galing! Tama ang iyong sagot. Masayang mukha ay nagpapakita o nagsasaad ng pagpapahalaga sa pag-aaral.
kailangan muna nating unahin o tapusin ang mga takdang aralin or assignment bago tayo maglaro. Okay? Mahusay. Sa susunod na gawain, malalaman natin ano nga ba ang pwedeng mangyari kung tayo ay nakapagtapos ng pag-aaral at ano naman kaya ang mangyayari kapag hindi tayo nakapagtapos ng pag-aaral. Okay, narito na ang gawain sa pagkatuto bilang 3. Masdan ang mga larawan. Isulat ang check kung nakapag-aral at X kung hindi nakapag-aral. Sa unang larawan. Number 1. Nagkaroon ng kotse. Ayan. Sa tingin nyo, ito kaya ay bunga ng nakapag-aral o hindi? Ano kaya ang ilalagay natin sa unang bilang? Check or X? Nagkaroon siya ng magandang trabaho, kaya siguro nakabili siya ng magandang sasakyan. Tama ka. Ang tamang sagot ay okay. Ang larawan ay nagpapakita ng nakapag-aral, kaya siya nagkaroon ng sasakyan. Okay, sunod tayo. Pangalawa. Ano ang nakikita? Ito kaya ay bunga ng nakapag-aral o hindi nakapag-aral? Ano ang iyong nakikita sa larawan? Tama, nakakaawa. Siya ay nanlilimos. May nakikita ba kayong mga batang nanlilimos? Ano kaya ang tamang sagot dito? Check or X? Tama, nakakalungkot. Ang tamang sagot ay X. Ito ang pwedeng mangyari sa atin kung tayo ay hindi makakapagtapos ng pag-aaral. Okay, number. Ayan. Ano kaya ang ginagawa ng babae sa larawan? May nakikita ba kayong ganito sa inyong lugar? Tama. Nakakalungkot nga, siya ay naghahanap ng pwede pang pagkakitaan sa basura. Ito kaya ay bunga ng nakapag-aral o hindi? So, anong ilalagay natin? Tama. X. X nga ang tamang sagot. Ito ay bunga ng hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Okay, so number 4 tayo. Ayan. Lahat tayo ay nangangarap nito. Magkaroon ng sariling bahay at lupa at sasakyan. Ito kaya ay pwedeng mangyari kung tayo ay makapagtapos o hindi makapagtapos? Anong ilalagay po natin? Tama. Check. Ang tamang sagot ay check. Ito ay nagpapakita na kaya nating magawa o maabot ang pagkakaroon ng magandang bahay at sasakyan kung tayo ay nakapagtapos ng pag-aaral. Okay, sunod tayo. Pang-5. Ayan. Sino ang nagtuturo sa inyo? Tama, ang teacher o ang guro. Sa tingin nyo, makakapagturo kaya siya kung hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral? Hindi. So, ang tamang sagot dito ay check. Tama ka. Magkakaroon tayo ng magandang kinabukasan o magandang trabaho kung tayo ay makakapagtapos ng pag-aaral. Kaya, ano kaya ang pwede nating matutunan sa gawaing ito? Tama, magkakaroon tayo ng magandang kinabukasan kung tayo ay mag-aaral ng mabuti at makakamit natin ang ating pinapangarap sa buhay. Kaya mga bata, tandaan na laging mag-aral ng mabuti. Gawain sa pagkatuto bilang 4. Isulat sa loob ng bilog ang isang mabuting katangian ng iyong guro sa inyong paaralan na nais mong tularan. Ulitin ko, isulat sa loob ng bilog
ang isang mabuting katangian ng iyong guro sa inyong paaralan na nais mong tularan? Ano yung mga mabubuting katangian ng isang guro na nais mong tularan? So, isusulat natin dito sa bilog. Okay? Naunawaan po ba ang gagawin? Okay, sunod tayo. Panghuling gawa. Panghuli, gawain sa pagkatuto bilang 5. Isulat naman sa loob ng kahon ang mga mabuting katangian ng isang batang nag-aaral sa paaralan. Okay, dito naman tayo sa katangian naman ng batang nag-aaral sa paaralan. Ano naman daw po yun? At saan daw po natin isusulat? Sa loob ng kahon. Okay, sa inyong kwaderno na lang po. Isusulat nyo sa loob ng kahon. Mag-drawing po kayo ng kahon at sa loob nun, isulat po ang mabuting katangian ng isang batang nag-aaral sa paaralan. Okay po, naunawaan po ba? Okay. Mahusay yung nagawa ang mga gawain. May natutunan po ba kayo mga bata? Okay, very good kung may natutunan kayo. Sa tingin nyo, bakit kaya mahalaga sa bawat bata na makapag-aral sa paaralan? Okay, tandaan natin na mahalaga na ang bawat bata ay makapag-aral sa paaralan. Bakit? Dito mo matututunan ang maraming bagay sa iyong paligid. Sa paaralan mo matututuhan ang iba't ibang bagay tulad ng pagsusulat, pagbabasa, at pag-uwit. Dito rin tayo maaring magkaroon ng mga kaibigan. Okay, bakit naman kaya mahalaga na pagbutihan mo ang iyong pag-aaral at bakit kaya kailangan nating pumasok sa paaralan? Okay, tama ka, sapagkat malaki ang pag-asa mong mapaunlad ang iyong buhay kung pumapasok ka at nag-aaral ka ng mabuti sa isang paaralan. Makakatulong ka at magiging kapakipakinabang sa komunidad kung ikaw ay makakatapos ng pag-aaral. Ayan, so may natutunan ka ba ngayong araw? Very good kung ganon. Okay, maraming salamat mga bata. Hanggang sa muli.